So, hello guys! What's up? It's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, mag-usap nga tayo. Alam nyo, minamahal, na high blood talaga ako. Grabe! Talagang parang tumataas na yung dugo ko. Sino ba naman ang hindi magagalit? Diba? No show ka na nga palagi dito sa ating bayan. No comment ka na nga sa mga mahalagang issue. Pati ba naman in the peak of the crisis na kung saan kailangan ka ng mamamayang Pilipino, tinakasan mo yung responsibilidad mo bilang Vice Presidente ng bansang Pilipinas? Wala ka sa kalingkingan ni Leni Robredo noon. Wala ka talaga sa kanyang kalingkingan. Talagang, yan ba yung sinasabi niyong designated survivor? Literal na designated survivor, ha? In the difficult times and in the difficult moments, umaalis ng bansa. Designated survivor nga. Niligtas yung sarili niya habang yung kanyang mga kababayan naghihirap, naghihikahos, kung ano-ano na yung diskarte para lamang po makaahon dito po sa bagyong dinaranas ng mga nasa Metro Manilaan ngayon. Mantakin nyo ha, nakikita nyo tong picture na to? Tingnan nyo ha, isang nanay, yan, isang nanay na merong sanggol, nasa bubong na po mga minamahal. 'Di ba? Nasa bubong na po siya, humihingi ng tulong. 'Di ba? Ang daming mga kababayan nating Pilipino ang kinakailangan ng tulong. Sa sobrang dami, nakikita niyo 'yan? Oh, yung nasa picture na 'yan? Nakikita niyo yung baby? Ha? Nakikita niyo yung baby na 'yan? Nakakaawa. 'Di ba? Nakakaawa yung mga nasalanta ng bagyo. Tapos itong ating BP umalis. Iniwan yung kanyang responsibilidad. Wala ka talaga sa kalingkingan noon ni former Vice President Leni Robredo. Ito, tingnan nyo tong picture na to. Kita nyo yan? Ano yung nakalagay dyan? Designated survivor. Sarah family fly to Germany as Karina intensifies. Vice President and self-proclaimed designated survivor Sara Duterte reportedly flew to Germany with her family and mother early on Wednesday, July 24, while area in Luzon are currently experiencing heavy flooding as Typhoon Karina continues to intensify while heading towards Taiwan. Tingnan nyo. Grabe. Nakakainis. Wala ka sa kalingkingan noon ni former Vice President Leni Robredo. Tama ba yan? Yan ba yung karakteristik ng isang namumuno? Ha? Yan ba yung karakteristik na gusto nyo bilang isang maging presidente? Bilang isang maging liderato ng bansang Pilipinas? In the difficult times and in the difficult moments, no show pa din? Talaga lang ha? No comment ka na nga sa mga mahalagang issue. No show ka sa mga mahalagang event. Pati ba naman in the peak of the crisis na kung saan kailangan ka ng bayan mo. Kailangan ka ng bansang Pilipinas. Diba? Naghihikahos ang ating Pangulo para gumawa ng paraan para tulungan itong ating mga kababayang Pilipino na nasalanta ng bagyo. Hindi di porket magkaaway kayo, talagang papanindigan mo. Di porket magkaaway kayo, hindi mo natutulungan ng ating Pangulo. Vice Presidente ka ng bansang Pilipinas. Inelect ka ng mamamayang Pilipino. Tapos ganito yung gagawin mo? Wala kang puso. Wala kang awa. Hindi ka ba naawa sa mga bata ngayon? Hindi ka ba naawa sa mga matatanda ngayon? Hindi ka ba naawa na sumisikmura na yung kalamnan ng mga kababayan nating Pilipino habang ikaw nagpapakasaya? Kasama ang pamilya mo sa ibang bansa? Habang yung Pilipino na bumoto sa'yo, yung Filipino na kailangan ka in the difficult times and in the difficult moment, hindi ka nagpapakita, wala ka sa ground. Yan ba yung makapilipino?
Yan ba yung sinasabi niyong change is coming? Diba? Nakakainis. Nasaan ang vice-presidente? Hindi guys, seryoso to. Nasaan ang VP? Wala ka nang ginawang matino. Nakakainis na nakakagalit na nakakagalaiti ng puso. Hindi mo ba nakikita yung mga nasa news ngayon? Pwede naman umalis ka sana after ng duty mo, after ng responsibilidad mo sa mamamayang Pilipino. Hindi ka namin nahayaang umalis. Diba? Pero in the height and in the peak of crisis, talagang naitaon mo pa mismo sa bagyo, aalis ka ng bansang Pilipinas. Bakit? Gaano ka-importante yung pinuntahan mo versus yung mamamayang Pilipino na kailangan ka? Pagbutuhan ang bait. Pagbutuhan, grabe magpakitang balat kayo. Tapos pag kailangan ka na ng Pilipino, kailangan ka na ng kababayan mo, no show ka? Yan ba yung gusto nyo, yung walang pakialam sa bansang Pilipinas? Yan ba yung gusto nyong maging pangulo? Hindi man lang marunong tumulong dito po sa ating presidente? Guys, wala namang problema kung magkaaway sila eh. Wala naman sanang problema kung hindi sila nagkakaintindihan. Pero sana yung duties and responsibilities mo bilang vice-presidente na lang. Yun na lang sana eh. Diba doon ka na nga lang sana babawi? Kaso hindi mo ginawa. Grabe ka, VP. Ibang-iba ka. Naiiba ka, ina ka. Hindi nakakagalaiti. Nakakainis, nakakagalit. Nasaan ang vice-presidente natin ngayon? Grabe naman yung skills mo. Talagang unforgettable. Grabe yung leadership na pinapakita mo. Super nice. Ang galing, grabe. Napahanga ako. Huwag ka nang babalik ng bansang Pilipinas, ha? Diyan ka na lang. Grabe yung leadership na pinapakita mo, talagang literal na may malasakit sa bansang Pilipinas. Nakakainis. Grabe. Tapos ito, yung nilalakad ng mga dilis na deserving maging presidente. Guys, mantakin nyo sona na nga lang. Napakaliit na bagay yan. Hindi umattend. Magko-comment na lang sa West Philippine Sea. Hindi nagawa. Pero sa mga issue katulad ng kay Kibuloy, pagtatanggol ng kanyang sarili, ang daming kuda. Tapos dito ba naman sa kailangan ka VP ng bansang Pilipinas? Kailangan ka ng ating presidente. Kailangan namin kayong dalawa. Bakit yung presidente lang yung kumikilos? Bakit wala ka? Ganyan ba yung leadership? Yung pamamahala mo? Mayaya ka naman, VP. Nangungulimbat ka na nga di umano ng pera ng taong bayan. Sinagad mo pa. Pati ba naman in the difficult times and in the difficult moments, hindi ka bumababa on the ground? Bakit ganon? Kaya sino yung hindi magagalit sa'yo? Diba? Buti nga nakalabas ka pa ng PARE, ng Philippine Area of Responsibility. Sana nakakatulog ka ng mahimbing. Sana maayos yung tulog mo, nakakakain ka ng maayos, nalulunok mo, yung pagkain mo, yung ginunguya mo, habang yung Pilipino, yung mamamayang Pilipino, uhaw na uhaw. Habang yung mamamayang Pilipino, gutom na gutom. Habang yung mga mamamayang Pilipino, worried na worried sa kanilang mga bawat pamilya. Dahil kailangan nila ng tulong, tapos wala ka. Hindi yung literal na kailangan namin na nandoon ka mismo sa bagyo. Ang kailangan namin maramdaman na kumikilos ka. Yun yung kailangan namin, VP. Maramdaman man lang namin na kumikilos ka kahit papaano. Maramdaman man lang namin na kahit papaano tumutulong ka na may pagmamahal ka sa ating bayan. Pero hindi mo ginawa. Pinaramdam mo sa amin na parang wala kang pakialam sa mamamayang Pilipino. Yun ba yun yung leadership na gusto ninyo, mga minamahal? Hindi nakakaiyak, na nakakainis. Tapos ipapagtanggol na naman ng mga dilis. Alam nyo, nung binabasa ko yung mga comment dito, naiinis sila. Kasi tingnan nyo sabi ni Armir Sirad, to fulfill her role as designated survivor, she must travel to Germany during time of crisis. Yan
This is her legacy, sabi ni Norik. Walking out from the Filipinos in need. Exactly, 100%. Kung saan ka kailangan ng mamamayang Pilipino, doon mo pa talaga tinatiming ang kabulastugan mo, ang katarantaduhan mo, ang kawalanghiyaan mo. Ang inang to, 'di ba? Oh, sabi ni John Dave Piatig, yan ang vice presidente na naluklok. Grabe, di tulad nung panahon ni VP Leni Robredo na di tinatakasan ng responsibilidad at mamamayang Pilipino. Grabe, sana pumili na ng karapat-dapat sa susunod na eleksyon. Totoo, mga minamahal. Alam nyo, itong si VP Leni, natatandaan ko, nung actually sinisirahan lang talaga siya ng mga Duterte noon. Pero on the ground to, guys, yung talagang in the difficult times, literal, siya yung bumababa sa bagyo. Siya yung pumupunta sa may bagyo. Yes, yun yung totoo, mga minamahal. Pinupuntahan niya kahit binabagyo na siya. 'Di ba? Pinupuntahan niya kahit nasa risk na yung kanyang buhay. Although may pagkakataon na medyo late itong ating vice presidente, pero well, at least may show. 'Di ba, na late man, at least nagpakita ng care. Nagpakita. Hindi dito katulad kay VP Sara. Umaalis, tinatakasan ng responsibilidad. 'Di ba? Okay lang na malate. Totoo yan. Walang problema kung malate. Pero at least ginampanan mo yung duties and responsibilities mo as a VP. Pero itong si Sara, no show na nga. Walk out pa. In the difficult times. And in the difficult moments. Nakakagalaitin, oh. 'Di ba? Habang binabasa ko yung comment ng mga mamamayang Pilipino, angerness yung nakikita nila. Dapat, 'di ba, sabi nila, dapat yung mga comment nasaan ng Pangulo. Never akong nakakita ng tweet na ganon. Never akong nakakita ng nasaan ng Pangulo yung hashtag. Kasi yung Pangulo natin may show. 'Di ba, yung Pangulo natin nagpapakita, tumutulong in the difficult times and in the difficult moment. Hindi pa pumapasok yung bagyo pero may mga relief goods na. 'Di ba? Tapos itong ating VP, kaya yung mga Twitter post ngayon, nasaan ang vice presidente? Kasi wala dito, nandoon, umalis. 'Di ba? Ng Germany, kasama ang kanyang pamilya, habang yung mamamayang Pilipino naghihikahos, naghihirap, 'di ba? Hirap na hirap kung ano yung gagawin, nilalamig, giniginaw, nasasalanta kung ano pa. Hindi makatulog, nag-aalala, tapos sila nag-e-enjoy ng kanyang pamilya. Tanginang buhay ito, no? Nakakainis. Grabe ka, VP. Grabe ka. Kaya mga minamahal, maging maingat na kayo sa susunod na iboboto nyong vice presidente na iluluklok ninyo. Kasi ito yung nagiging resulta kapag, well, lahat tayo nadali ng budol. 'Di ba? So, ingat na lang, mga minamahal. Kay Sir Raimundo Lugan, mag-ingat ka, sir. Nasa Marikina siya, shout out nga pala. Mag-ingat ka, nag-send siya sa akin na siya po ay inaapaw na yung bahay nila ng baha. Sir, mag-ingat ka. Pinapag-pray po kita sa mga nasa Marikina, Parañaque, Cavite, basta Metro Manila, buong Luzon apektado ng bagyo. Pinapag-pray ko po kayo, hoping sana na humupa na yung bagyo, mga minamahal, dahil kahit ako natatakot ako sa kalagayan ng aking mga kamag-anak ngayon na nandoon po sa Parañaque, nandoon po sa Pasay. Tapos yung kamag-anak ko na nasa Marikina. Tapos sa mga supporters ko din, subscriber na nandoon sa ibang Metro Manila na sinasalanta po ngayon ng bagyo. Mag-ingat po kayo, mga minamahal. Pray lang po, malalagpasan din po natin lahat ng ito. Maraming salamat po. Hanggang dito na lamang po kasi medyo nagiging emotional na ako. Kasi nakakatakot po itong bagyo na to. Kasi nakanasan ko na mabagyo kami noon, mga minamahal.
Naranasan ko po na binagyo kami and grabe, traumatizing. Tapos ngayon parang naulit yung bagyong Undoy. Diba natatandaan nyo kasi nasa Paranaque kami before yung sinalanta ng bagyong Undoy. Nasa Paranaque po kami noon. Nandoon yung trauma. Mag-ingat kayo mga minamahal. No matter what happen, lagi nyong ano yung pamilya ninyo, i-keep safe nyo. Tumawag kayo ng rescue, patunugin nyo yung cellphone nyo, diba, tumawag kayo, mag-ingat kayo mga minamahal. So, yun lamang po guys, it's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.